Malakas po? Yan. So, bakit? So, bakit hindi momentum? Madalas yun yung tanong sa akin ng mga leader ko eh. Yun yung tanong madalas ng mga ibang tao na kapag nasi-share ko tong bagay na to. Kasi naniniwala po ako na hindi naman kailangan agad pag nag-uumpisa momentum. Because momentum is result po yun ng consistent action or movement bago ka makakreate ng momentum. Tama ba? Eh ngayon, bago natin makreate yung momentum, ano yung kailangan? Progress. Diba? Because I usually believe that slow progress is better than no progress. Mas okay na medyo mabagal ka, pero umuusad ka, kaysa sa nag-join ka lang, tapos steady ka. Diba? So ano yung mga kailangan natin ayusin, gawin, i-take in mind, para paunti-unti magka-progress tayo. Because sabi ko nga po sa inyo, it's not enough na nag-avail ka lang ng package. It's not enough na nag-join ka lang. Ang pinaka-importante is kailangan trabahuhin natin yung account mo. Kasi sa araw-araw, si Front Row nag-start siya 2009, 2024 na ngayon. Malingat ka, 2025 na. Sa anong point? Gumalaw ka o hindi, umaandar yung oras. Trumabaho ka o hindi, umaandar yung oras. Magseryoso ka o hindi, umaandar yung oras. Kailan mo babalak kunin yung pangarap mo? Kailan mo babalak kunin yung goals mo? Na importante na nagsiset ka ng progress sa sarili mo. Now, minsan, unconsciously, dahil sobrang excited mo, alam mo yon, sorry po sa term, baliw, di ba usually naririnig natin yon, di naman literal katulad ng mga pasyente ko di ba? Pero dahil sa nabaliw ka sa beauty ng kitaan, nabaliw ka sa beauty ng business, minsan ang nangyayari sa atin is analysis paralysis. Pakiulit po. Analysis paralysis. Kakaisip mo kung paano mo ba mapapalaki yung income mo, kakaisip mo, paano ba talaga ako makaka-DR? Paano ba talaga ako makakapag-expand? Paano ba talaga ako makakapagpalaki ng group? Paano ba talaga ako makakapagpa-active ng members? Sa sobrang dami mong paano, kakaisip mo, wala na tuloy nangyayari sa'yo. Di ba? Na until such point nangyayari, nag-office ka na lang, active ka na lang, pero di ka naman talaga kumikita. Di ba? Nangyayari hindi. And that's one thing. Even with the approach of my psychological patients, one thing first thing that you have to do is acceptance. Pakiulit po. Acceptance. Hindi ko kayo tinitherapy ha. Hindi kayo yung mga pasyente ko. Pero yun po is one point. You have to accept what is your situation. Kumikita ka ba? Hindi ka ba kumikita? Nahihirapan ka ba? Tamad ka ba? Masipag ka ba? Ginagawa mo ba yung part mo? O petiks-petiks ka? You have to accept, ano ba yung sitwasyon ko? Ano ba ako? Kasi after that acceptance, you will go to the second stage. Ano yung second stage? Adjustment. Pakiulit po. Adjustment. Doon ka kikilos. Doon ka gagawa ng way para may mabago. Kasi not unless that you accept na hindi yan yung income na gusto mo, na hindi yan yung grupo na gusto mo, na hindi yan yung resulta na gusto mo, not unless that you accept that, hindi ka open for changes. Di ba? Hindi ka open for corrections. Paano kung mo tatanggapin yung correction sa ina-upline mo, ay feeling mo wala ka namang mali? Di ba mahirap mag-correct ng taong alam mo wala namang mali? Di ba? Mas madali mag-correct sa isang tao na willing to be corrected at willing humingi ng advice. Di ba? Now, if you're already there, nandun ka na. Sana nandun na po kayo. Nandun na ba kayo? Okay na kayo sa first stage? Okay? Accept mo na gusto ko ng ganitong kotse. Gusto ko ng gantong grupo Apps, gusto ko talaga ng gantong income. But I really accept na medyo minsan tamad pa ako. May times na hindi pa ako hataw na hataw. Actually, ako po is hindi pa ako ganun ka-all out, di ba? Alam mo na yung sitwasyon mo yung income ko ngayon talagang hingalo. O yung income ko ngayon, hindi to yung pangarap kong income. Minsan meron, minsan wala, o medyo maliit siya. We will do the adjustment today. Okay ba sa inyo yan? Yes. At sabay-sabay tayong magre-readjust. Willing? Yes. Ready? Yes. O, kasi mahirap natin gawin to. Huwag na nating buksan yung slide pag hindi kayo ready sa number 2, di ba? So, ready na kayo? Yes. Because what we will do with the rest of your months remaining, April 4 pa lang ngayon.
If feeling mo you are very behind because nag-join ka, you're already 2 years joined, after you join front row, you're already 1 year member, or 2 months or 3 months, or feeling mo left behind ka na parang, yung 3 months ko po wala masyadong nangyayari, yung 5 months ko wala masyadong nangyayari, yung 1 year ko wala masyadong progress, it's okay. Past is past. Sabi mo sa katabi mo, past is past. Di ba nga, pag ex di na binabalikan, sabi ni Catherine? Di ba? So, ganun din. Kung may mga pangit na desisyon, pangit na nangyari, pangit na sitwasyon, kalimutan na po natin yon. Let's focus on the present, and that is now, okay? And we will focus, meanwhile, papunta sa future mo. Diba? So ngayon, ang kailangan natin dito is ikaw. Okay? So di natin kailangan, set aside mo muna today, set aside mo, may active member ka ba? May leader ka ba? May M-Club ka ba? Set aside those. Kasi bottom line, when you started doing the business, nung nag-join po tayo at nag-fill out tayo ng form, sino ba nilagay mo pangalan? Ikaw yung upline mo? Ikaw o yung member mo? Ikaw o yung ibang tao? So dapat focus ka sa sarili mo. Because you will be the ultimate winner than no progress. So meaning, I'm very, very transparent to you tonight, hindi po to with a snap. No? Huwag ka mag-expect na, akala ko ba gawin ko lang po yung sinasabi nyo, mag-M-Club na ako. Akala ko ba gawin ko lang po yung mga tips nyo, makakabili na ako ng kotse. It's not a snap. Diba? Kailangan is kahit napakaunti-kunti ang progress, itutuloy mo. Kasi slow progress or making a progress, actually hindi naman slow basta progress, okay? Making a progress, eventually, we will create a 2024 momentum. Nagigets niyo po? At yun yung gusto ko mangyari sa inyo. Di ba? At yun yung gusto nating ma-experience mo. Yung magkaroon ka ng momentum. Kasi pag na-create natin, yung momentum mo ng 2024, sabog ka ba ng 2025? Oo, grabe yung resulta mo pagpunta ng 2026. Di ba? So, kailangan ma-start natin siya. Ngayon, first off, simulan natin, syempre, sa first part. Diba? Actually, 3 parts lang to. Mabilis lang siya. Diba? Pero itong first part natin is, pakibasa po, building. Pakiulit. Bakit importante na ikaw? Because the main ingredient to your success, the main ingredient to your life-changing is ikaw. Ikaw yung pinaka-importante. Hindi importante actually sa umpisa kung alam mo yung presentation. Hindi importante sa umpisa kung magaling ka na agad magsalita. Hindi importante sa umpisa kung magaling ka na agad mag-closing, mag-training, o mag-tee up. Ang importante pag nag-uumpisa ka at pag seryoso ka, is ikaw yung pinakamaayos. Diba? How to build up yourself. Ito yung mga bagay actually na it's very, very simple. It's very minimal actually. Kung mapapansin nyo habang kinokopya nyo to, bakit parang sobrang basic naman? Parang pangbata. Actually, ito po yung pinaka-nakakatakot na part. Madalas, kung ano yung mga pinaka-simple, kung ano yung mga pinaka-basic, yung pa yung hindi nagagawa. Diba? Ano yung basic? Unang-una, Facebook. Diba? Bakit pati Facebook pinapakilaman ko? Bakit Facebook, pati yan aayusin natin ngayon sa readjustment mo? Simple lang. Because 80 to 90% of inviting and prospecting as we go daily is through Facebook. Correct po. Diba? So, kailangan maayos yung Facebook mo. Kung dati, madalas, kwento sa amin nila Apps Richmond, nila Apps Kerwin po, para maka-invite po kayo nung panahon nila, nung nag-network sila, attend sila ng mga gathering, sasama sila sa mga activities, makikikilala sila ng mga tao, para magka-exchange sila ng, ang tawag nga doon sa pinipindot, yung beeper ba yun? Di ba? Yung dating parang parang cellphone sa kanila na square, di ba? So, para magkaroon sila ng invite, magkaroon sila ng prospect, ikaw nga kahit na sample nasa Quezon City ka, pwede mo ma-invite yung nasa Saudi. Di ba? Bakit? Kasi ngayon, mas pinadali, it goes digital. Pero minsan, dahil nga mas pinadali, natitake for granted mo. You have to make sure na okay yung Facebook profile mo, okay yung timeline mo, okay yung cover mo, okay yung bio mo, okay lahat ng nilalike at sinishare at kinokomentan mo. Bakit?
may tinatawag tayong Facebook algorithm. Hindi ko alam kung alam nyo yon. Na minsan, halimbawa, meron kaming member before, di ba? Sa Batangas, may tinatawag dong Divine Massage Spa. Di ba? ano pangalan mo? Si Ace, di napigilan yung daliri, ni-like. Di ba? Alam niyo yung mga ganon, yung Divine Massage Spa. Di ba? Yung mga nakalagay doon, ako nga pala si Ana, magmamassage sa'yo. Di ba? Ako nga pala si Cathy, magmamassage sa'yo. Tapos mga iba't iba yung post. Di ba? Wala naman na ditong rated SPG. Di ba? Di ba? Pero anong point? Since ganun yung mga nilalike mo, lalaki ka. Madalas na ni-invite mo, babae. So, pag nakikita ng algorithm ng mga ka-chat mo, ng mga ka-friends mo, ng mga Facebook friends mo dyan, na ganun yung mga nilalike mo, ganun yung mga kinokomentan mo, ay, si Ace manyakol. Di ba? Di ba? Parang ayoko na makipagkita kay Ace. Di ba? Baka gusto niya magpamassage. Di ba? So, we have to be very careful with our Facebook profile. Because nowadays, your Facebook profile reflects you. Minsan, pangit man, ganun Di ba? Kaya nga pag sa Facebook, mayaman ka, mukha ka mayaman, kahit sa totoong buhay, tuyo lang yung ulam nyo. Di ba? Kahit sa Facebook, mukha kang maputi. Yung pala, filter lang. Pagtingin, mukha kang uling. Di ba? So, made of your Facebook profile is you. So, you have to make sure your Facebook is presentable as much as possible and very realistic. Di ba? Yan yung isang mga, ngayon medyo parang kinokorek ko din even sa leaders ko po, 'di ba? Na sobrang high-tech kasi na mga filter ngayon, 'di ba? Yung paggising mo may pilik mata ka na pero sa totoong buhay wala, 'di ba? O yung ang puti mo pero akala nila effective yung gluta, pagtingin sa personal hindi. So you have to make sure na okay 'yon, 'di ba? Kasi even those simplest things matters. Bakit? Kung yung sarili mong mukha sa Facebook profile pinipeke mo, paano pa kaya mga resultang sinishare mo? Diba? So you have to make sure na maayos lahat pagdating sa Facebook profile mo. To the point na even yung mga tag ng photos, even yung mga upload ng photos, at even yung mga isinishare mo, you have to be very, very careful. Diba? Minsan talaga bugso ng damdamin, nakakatawa yung mga memes. Diba? Gustong-gusto mo na talaga i-share, tapos itatag mo yung mga tropa mo. Diba? Hindi naman siya nakaka-relate o nakaka-build up, kasi yun yung ginagawa natin Di ba? Hindi naman nakaka-build up ng pagkatao mo. Hindi naman nakaka-build up ng credibility mo. I-share mo ba? Ilalike mo ba? Tumawa ka na lang, di ba, pag nabasa mo, di ba? Pero wag ka nang sumali dun sa mga nagla-like o nag-share, di ba? You have to make sure na okay. And of course, personal appearance and hygiene. Di ba? Because as the moment that you decided to do front row and start the business, ang tawag na po sa iyo ay negosyante. Pakiulit po. Negosyante. Pakilakas po. Negosyante. Negosyante ka na. Diba? So you have to make sure that as much as possible, you act, walk, dress, and talk not like a millionaire, like a businessman. Diba? Hindi pa millionaire kasi wala ka pang masyadong kita. Diba? So, ibig sabihin, ang negosyante, diba? Presentable, mabango, malinis, maayos, respeto, diba? Minsan baka sabihin mo, I don't know if you experience this, sometimes, lalo na sa mga students, diba? Lalo na yung mga medyo ate-ate yung tawag sa akin. Hindi ko alam ate yung tawag nila sa akin, magkaedad lang naman kami, 23. Diba? Wala nag-react ka. Ba't naniwala kay 23 ako? Diba? So, may mga times na, ate, nahihirapan ako mag-invite. Sabi ko, bakit? Kasi pag nag-i-invite ako, parang ako lang naman yung gusto nila. Diba? May mga ganyan. Alam mo, may GGSS ka? Diba? Ako lang naman yung gusto nila. Tapos sabi ko, paano naman nasabi? Kasi hindi nag-focus sa presentation Sabi ko, bakit? Nag-focus talaga siya dito sa banda ganito. Diba? Sabi ko, kasi ba naman left and right ng presentation yung pinapakita? Left and right mo, nakaluwa na. Diba? So, syempre, bakit? Syempre, bakit? Negosyante ka, as much as possible, presentable, di ba? Lalaki, babae, you have to make sure na okay yung itsura at datingan. Kasi as we speak, pa nag-uumpisa ka, hindi pa malaki agad ang cheque. Hindi pa agad malaki yung income. As much as possible, pag wala pang datong, daanin sa
Yes, 'di ba? Yung mukha ka ng kumikita, yung poging-pogi ka, yung ang ganda-ganda mo, 'di ba? Kahit na minsan ang naniniwala lang nanay mo. 'Di ba? So kailangan maayos ka, 'di ba? So mas okay po kasi sa akin, mas appealing ako pag medyo mababa yung dibdib. O di babaan mo, pero huwag mo pakita yung